Oh, Haset. Anong ginagawa mo dyan sa labas? Dala ko ng gamit ng kuya mo. Bakit mo siya iniwan? Ma, kailangan natin mag-usap. Bakit, nak? May nangyari ba sa kuya mo? Lumabas na yung lab results ni kuya. Huwag ka mabibigla, ma, ha? Tatagan yung loob nyo. Bakit? Ano bang sinabi ng doktor? Liver cancer daw. Stage 4. Paano nangyari yun? Ang lakas-lakas ng kuya mo, ha? Kaya lang naman siya nagreklamong may masakit sa kanya. Tapos ngayon, stage 4 cancer na. Ma. Kailangan huwag tayo magpahalata. Ha? Tatagan yung loob nyo. Kailangan tayo ni kuya. Kailangan hindi tayo makita umiiyak ni kuya, ha? Ma. Haset? Mrs. Go? Si Doc. Doc, may magagawa pa ho ba tayo para kay Rodel? Sa ngayon po, pain management po ang best option. We'll try to keep him as comfortable as possible. And mandatory din po na inform po natin yung pasyente about his condition. Huwag. Baka paghinaan ng loob ang anak ko. Naintindihan ko yung nararamdaman ninyo bilang isang ina. Pero, may karapatan din ho naman ng mga pasyente na malaman kung alin totoong kalagayan nila. At best interest, ma-inform siya tungkol sa sakit niya. Para naman magawa niya yung mga bagay na gusto niyang gawin. Hanggat kaya pa. Pag-isipan niyo, Mrs., kung ako ang tatanungin ninyo, that's the best thing to do. Sige ho, mauna muna ho ako. Excuse me po. Anak, nandito na si Mama. Ma. Shh. Huwag ka nang umiyak. Anak, huwag ka mag-alala. Lalabanan natin yung sakit na yan. Lahat gagawin natin para gumaling ka. At yung sinabi ng doktor, resulta lang yun ng mga tests. Pwede pang magbago yun. Basta, magdasal lang tayo sa Diyos. Okay na ako, ma. Ready na akong ma-meet si God. Hindi. Pagagalingin ka niya, anak. Pagagalingin ka niya. We have faith, right? Pagagalingin ka ng Panginoon. Lalaban tayo.
Dico, ano bang sabi ng doktor? Hanggang kailan na lang ba't daw natin makasama si Kuya? Sa itsura, sa response sa gamot ni Kuya, baka ilang araw na lang. Kaya kung may kailangan siyang gawin, kailangan magawa na niya hanggang may oras pa. Kailangan natin magpakatatag, Hisham. Hindi lang para kay Kuya. Para na rin kay Mama. Hindi magiging madali ang mga susunod na araw. Baka hindi kayanin ni Mama. Naisipan ko na pagbigyan yung matagal na hiling na ni Kuya. Yung matuloy yung kasalan ni Ate Lizelle. Para mapasaya natin siya. Dico, paano naman natin gagawin yun? Bahala na. Tatawagan ko yung mga kaibigan ko. Ang mga contacts ko. Kung kailangan pa ng tao, gagawin ko para matuloy yung kasal na hinihiling niya. Kailangan natin kumilos agad. Para kay Kuya. Kuya? Kuya, Hisham! Hisham, gising! Kuya, may nararamdaman ka ba? May masakit? Kuya? Kuya? Okay lang ako. Nanaginip lang ata ako. Kuya, may good news kami para sa'yo. Matutupad na namin yung wish mo. Dahil bukas, tuloy na yung kasal niya ni Ate Lizelle. Kaya, Kuya, malakas ka, ha? Tsaka kailangan, gwapong-gwapo ko dun sa kasal niyo. Siyempre, guwapo si Kuya. Oo naman. Mag-ayos ka dun. The universe conspired talaga on that day kasi lahat nag-fall na nandun. Maayos na ayos nyo agad. Maayos. May mga madali. professional na photographers na pumunta for free. For free. Tapos mga friends nagpunta, nagdala ng food, may nagdala, pumunta doon. Sa ospital. Sa ospital lahat ng to. Ma, may kaunting pera pa ako sa bangko. I-withdraw niyo po. Sige, anak. Ang asawa mo nang bahala doon. Ang mabuti pa, kumain ka ng mabuti. Dahil napagod ka sa kasal niyo kanina. O ito. Kumain ka. Kayo na akong bahala sa mag-ina ko, ha? Si Zakia, huwag mo din yung pababayaan. Oo naman, anak. Akong bahala sa apo ko. Huwag mo na siyang alalahanin. Tutulungan namin si Lizelle kay Zakia. Hindi namin siya pababayaan ng mga kapatid mo. Ama, patawarin niyo po ako kung may pagkukulang po akong nagawa sa inyo. Anak, wala kang pagkukulang.
ako ang dapat mag-sorry sa'yo. Dahil hindi man na kita naalagaan ng mabuti. Basta anak, tatandaan mo ha, mahal na mahal ka ng mama. Ikaw ang unang baby ko, di ba? Kaya sobrang love ka ni mama. Ma, huwag na po kayong umiyak. Okay lang ako. Di ba? Sabi ko sa inyo, hindi ako natatakot. Ready na akong ma-meet si God. Tama na. I love you, Ma. I love you, anak. I love you. I love you so much. Pagkalipas lamang ng mahigit 10 oras, matapos siyang ikasal kay Lizelle, si Rowdem ay tahimik na pumanaw sa piling ng kanyang ina, mga kapatid, asawa, at ng kanyang nag-iisang anak na si Zakia. Parang hindi ko kayang ipaklimit ang kuya niyo. Kung nandito po si Kuya, sigurado po hindi po sabihin niya. Ewan ko. Hindi ko pa rin kayang tanggapin na wala ng kapatid niyo. Hindi naman po talaga ganun kadali mo eh. Pati po ako nahihirapan. Kaya ito na lang po, Ma. Sa tuwing mamimiss niyo po si Kuya, ipikit niyo lang po yung mga mata niyo. Pikit niyo po. Isipin niyo po si Kuya. Masaya kasama natin. Magkakatabi tayo sa kama habang natutulog. O kaya nagkukulitan habang kumakain. Di ba, Ma? Kahit pa paano nawawala pa yung lungkot ko pag naiisip ko masaya siya. Kahit sa isip lang. Kahit saglit lang. Kasama natin siya.